Ito ay personal horror story ni Miko. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang naisip na ikwento to. Siguro dahil hanggang ngayon, kahit anong pilit kong kalimutan, bumabalik pa rin sa isip ko yung nangyari. Para bang may parte sa akin na takot na baka, pag sinambit ko ulit ang kwento, bumalik din siya. Pero si J. Ikukwento ko na. Year 2019 yon. Nagtatrabaho pa ako noon bilang night shift sa Ortigas. Dahil may biglaan kaming deliverable, napalit ako ng uwi, around 2 oras 40 minuto day na ata ako lumabas ng office. Wala nang kasabay sa elevator, wala ngang tao sa lobby maliban sa guard na nakasimangot habang nakatutok sa sisi. Nag-book sana ako ng grab pa uwi, kaso sobrang taas ng surge. Sayang naman, isang sakay lang naman ako ng jeep mula sa may Meralco Ave pa uwi ng barangay namin. So ayun, naglakad ako papunta sa terminal. Tahimik ang buong stretch ng kalsada, yung tipong maririnig mo sariling paghinga. Pero sanay naman ako maglakad mag-isa sa 10 oras, kaya deadma lang. Pero pagdating ko ng terminal walang tao. Kahit isang jeep wala. Sabi ko, swerte naman, eksaktong wala pa talaga. Pero hindi. May narinig akong boses. Boss, sakay na. Sa dulo ng pila ng mga nakaparadang jeep, may isang jeepney driver na nakaupo sa loob ng jeep, halos nakatago sa dilim. Nakasindi lang yung maliit na ilaw sa dashboard, kaya hindi ko tan sa itsura niya. Nagdalawang isip ako. Pero gusto ko na talagang makauwi. Pauwi po sa, tanong ko. Sakay ka, sagot niya, sabay turo sa likod. Sumakay ako. Doon nagsimula ang lahat. Pag-upo ko sa loob, napansin ko agad. Ako lang mag-isa. Normal lang siguro, madaling araw pa eh. Umusog ako sa pinakadulo para kapag may dumaan pa kaming pasahero, hindi ako sagabal. Tumikim ako, gusto ko sanang tanungin si Manong kung kailan kami alis. Pero bago pa ako makapagsalita, umandar ang jeep. As in bigla. Walang kahit anong paalalang sasakay pa tayo, wala. Diretsong andar. Doon ako kinabahan. Kasi kung sa normal na ruta, hihinto muna kami sa mismong pila ng jeep sa tapat ng 711 para kumuha ng pasahero. Pero dumiretso kami. Manong, tawag ko. Hindi ba tayo kukuha ng ibang pasahero? Hindi siya tumingin sa rearview mirror. Hindi siya sumagot. Kaya sinubukan kong silipin yung mukha niya sa salamin. Pero doon ako kinilabutan. Kasi kahit anong angle ng tingin ko, hindi ko maaninag yung mukha niya. Parang may manipis na usok o anino na nakatakip. Literal. Nasa pagitan kami ng mga kalyeng madilim at walang dumadaang sasakyan nang marinig ko siyang bumulong. Mahina. Pero malinaw. Huwag kang lilingon. Parang nanigas lahat ng kalamnan ko. Hindi ko alam kung para sa akin ba yon o talking to himself, pero ramdam ko, ako ang kinakausap niya. Hindi ako gumalaw. Hindi ko alam anong gagawin ko. Tapos naramdaman ko na lang. May umupo sa tabi ko. Hindi ko nakita. Pero naramdaman ko. Yung bigat sa upuan. Yung bahagyang pag-uga. Yung konting amoy na malamig at luma, parang basang lupa. Dahan-dahan akong lumingon. Pero bago pa umabot ang mukha ko sa kaliwa, sumigaw yung driver. Ele! Napatalon ako. Ito yung unang beses niyang tumingin sa rearview mirror. At doon ko nakita ang mukha niya. Hindi siya mukhang tao. O hindi na siya buo. Maputla. Parang tinuklap ang pisngi. Namumulang parang sugat ang ilalim. At yung mata, puting-puti, parang walang pupil. Sabi niya, huwag kang lilingon sa tabi mo. Hindi yan tao. Parang nalunok ko sariling dila ko. Kasi narinig ko, katabi ko, may humihinga. Malalim. Mabigat. Tapos naramdaman ko, dahan-dahang gumagapang ang malamig na daliri papunta sa braso ko. Manong, para po. Para, sigaw ko, halos maiyak. Hindi huminto ang jeep. Mas lalo pang ang bumilis. At doon ko narinig. Yung boses na sobrang lapit sa tenga ko. Bakit ayaw mong tumingin? Babae. Mahinang boses. Pero galing sa mismong tabi ko. Parang gusto kong mamatay sa takot. Manong, please. Please po. Para na. Sagot ng driver, galit, desperado. Kapag huminto ako ngayon, susunduin ka na niya.
Noong mga oras na yon, naramdaman kong may humihila sa bewang ko, parang sinusubukan akong paikutin, piliting iharap sa kanya. Sumisigaw na ako, di ko na alam anong nagagawa ko. Hanggang sa biglang, may malakas na tunog ng preno. Pumikit ako sa lakas. Pagdilat ko, nasa mismong tapat na kami ng barangay entrance. Pamilyar. Maliwanag. May tanod. May tao. Bumaba ka na. Bilis, sabi ng driver. Nanginginig kong binaba ang paa ko mula sa jeep. Hindi ko na nagawang pasalamatan man lang siya. Pagbaba ko, tumakbo ako palayo. Pero bago umalis ang jeep, narinig ko siyang sumigaw. Anak, huwag ka nang sasakay mag-isa pag ganyan ka oras. Hindi lahat ng jeep para sa buhay. And then, poof! Nawala yung jeep. As in literal na naglaho sa gitna ng kalsada. Pagdating ko sa bahay, hina-high blood ako kakapalo ng dibdib ko. Kinaumagahan, sinubukan kong ikwento sa mama ko, pero ang sagot lang niya. Anak, yung lugar na pinuntahan mo kahapon. Wala nang terminal ng jeep doon pag dalawa din. At higit sa lahat, matagal nang patay yung driver na naka-assign dyan. Nahulog yung jeep sa bangin. May babaeng pasahero daw na dahilan kung bakit. Kasi nilingon niya. Kung totoong driver ba yung naghatid sakin? Hindi ko alam. Kung sino yung babaeng umupo sa tabi ko. Mas ayokong malaman. Pero itong sigurado ko. Tuwing madaling araw akong umuwi ngayon. Kahit gaano kataas ang surge. Hindi na ako sumasakay mag-isa. At kapag may dumaang jeep, pinakikinggan ko muna mabuti kung may boses na mahina na nagmumula sa likod na nagsasabing, sakay ka, huwag kang lilingon.